Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, sigurado ka ba sa iyong kaligtasan? And mayroon po itong concept na internal security. Internal security is often misunderstood. While it's true that those who are truly saved will never lose their salvation, not everyone who professes faith has genuinely saving faith. This is why many theologians prefer the term perseverance of the saints. It means that true believers will endure in faith to the end, not by their own strength, but God's persevering grace. John chapter 10, verse 28 to 29 to Philippians chapter 1, verse 6. This is both comfort and call to examine ourselves in the faith. Ngayon po, makikita po natin ito sa John chapter 10, verse 27 to 29. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I gave them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Sa Tagalog po, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakilala ko sila at sumunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila umaagaw ni naman sa aking Ama. Ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na ibinigay po sa atin. First teaching, not all professions of faith are genuine conversations. So, yung mga professional po sa Bible, yung pinag-aaralan po ninyo, minsan hindi po genuine or hindi lahat ng mga profession doon is naniniwala sa faith dun sa genuine conversation na ibinigay sila sa kanila ng Diyos. Ngayon naman sa second teaching, true believers are preserved by God and will perseverance of faith. So yung mga totoo pong naniniwala sa ating Panginoon, preserve na sila ng Diyos, binigyan na sila ng Diyos ng faith, na magandang faith sa paniniwala sa ating Panginoon. Ngayon naman sa third teaching, God secure our salvation and genuine fruit will show it. So tayo pong mga tao, binigyan na po tayo ng katiyakan ng salvation ng ating Panginoon. At yung prutas ng pagtitiwala sa ating Panginoon, ipinakita na sa atin siya ng Panginoon. Yun naman, proceed po tayo sa ating application. First application, examine your faith to see if you're truly in Christ. So, i-examine natin yung faith natin sa Panginoon. Dapat natin siyang i-test kung totoo nga ba yung paniniwala natin sa Kanya. Ngayon naman sa second application, endure in faith, trusting God's sustaining grace. So, lagi natin i-maintain yung paniniwala natin sa Panginoon and paniwala tayo sa ipinibigay niyang grace sa atin na balang araw darating siya at tayo tutubusin. Yun naman sa third application, encourage others to pursue holiness, not false assurance. So, encourage natin yung mga kilala nating mga tao, yung kilala nating mga kaibigan, dun sa assurance na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung totoong holiness niya. And hindi yun sa mga false alarm na assurance. Ngayon naman sa discussion na tayo, why is it important to focus the evidence of salvation rather than assurance of salvation? Kasi dun tayo mag-focus nga sa may evidence na, dahil meron ng katiyakan may ebidensya na ibinigay sa atin yung ating Panginoon sa ating salvation at hindi lang dun sa assurance na ibinigay niya. Doon na tayo titingin sa may ebidensya na. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.